Kabanata 3461. Pakiramdam ni James ay naligaw siya. Kasabay nito, tila nawala rin ang labasan. Gayunpaman, pumasok siya mula sa tarangkahan ng lungsod. Kaya bakit hindi na niya ito mahanap? Nilinang niya ang space path at bihasa dito. Dahil dito, malaki ang posibilidad na mawala siya sa kanyang landas. Gayunpaman, iyon mismo ang nangyari. Naguguluhan si James. Sa huli, bumalik siya sa altar sa sentro ng lungsod. Naupo siya sa harap ng altar at nag-iisip dito. Nahulog sa ulirat. Biglang nakita ni James ang isang figure na lumitaw sa kanyang harapan. Malabo ang figure, at mahirap makita ang hitsura ng tao. Halos nasabi lang ni James mula sa malabong tampok ng mukha na ito ay isang babae. Sa wakas nandito ka na. Kinausap siya ng malabong figure. Ang kanyang boses ay banayad ngunit panandalian, na parang nanggaling sa malayo o ibang dimensyon. Sino ka? Napatitig si James sa figurang nasa harapan niya. Sinubukan niyang kilalanin ang hitsura ng figure ngunit hindi siya nagtagumpay. Wala na ang lahat. Ako na lang ang naiwan dito. Bumukas ang labi ng malabong figure at nagsalita. Tila kausap si James pero parang kinakausap niya ang sarili niya. Lahat ay isang ilusyon. Walang totoo. Ano ba talaga ang paglilinang? Ang isa ay nagiging dalawa. Dalawa ang naging tatlo. At sa kalaunan, ang tatlo ay mag-evolve sa isang napakaraming bagay. Ang paglilinang ay sumasaklaw sa lahat. Gayunpaman, walang namamalagi sa dulo ng paglilinang. Sa huli, ang lahat ay isang panandaliang panaginip. Ang figure ay nagsalita ng mga bagay na hindi maintindihan ni James. Tanong ni James, sino ka? Ano ang gusto mong sabihin? Ang paglilinang ay nahahati sa 50. Matapos itapon ang iba pang 49, isa na lang ang mananatili. Ang paglilinang ay sumasaklaw sa lahat. Sa huli, lahat ng bagay ay bababa sa 3. 3 ay bababa sa 2. At 2 ay mababawasan sa 1. Ako ang panghuli. Ang hindi mahulaan na elemento. Si Yukiya Dernally. Naghanap si Emperador Jabari sa buong universo upang mahanap ang mga bakas ng Yukiya. Hindi niya akalain na nakatago si Yukiya sa loob ng Dead City. Tawag ni Yukiya, James. Tiningnan ni James ang figure at nagtanong. Ano po, ma'am? Tandaan mo ang aking mga salita. Ito ay isang pahiwatig upang akayin ka sa katotohanan. Kung maiintindihan mo ito, lumalakad ka sa aking mga yapak sa landas ng katotohanan. Habang nagsasalita siya, ang figure ay nagsimulang maglaho, at ang kanyang boses ay unti-unting lumambot. Sa kalaunan, tuluyan na siyang nawala. Nakatulala si James at napaisip sa sinabi ni Yukiya. Ang kanyang mga salita ay simple ngunit mahirap intindihin. Ginulo ni James ang kanyang utak. Gayunpaman, hindi niya matukoy ang kahulugan ng kanyang mga salita kahit na pagkatapos ng mahabang panahon na pag-isipan ang mga ito. Alam niyang impormasyon iyon na iniwan ni Yukiya para sa kanya. Hinulaan ni Yukiya ang pagdating niya sa Dead City at alam pa niya ang kanyang pangalan, kaya naman. Inakala ni James na matagal na niyang alam si Yukiya tungkol sa kanya. Bukod dito, siya ay kasalukuyang nasa primeval age. Matagal bago ang edad na talagang ipinanganak siya. Kaya, paano naging posible na malaman niya ang tungkol sa kanya? Ang lahat ay isang misteryo. Huff. Huminga ng malalim si James. Lahat ay isang ilusyon. Hanapin ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Umiling si James. Isinantibi ang kanyang mga iniisip. At tumigil sa pag-iisip sa kanyang mga tanong. Gusto niyang humanap ng paraan palabas ng Dead City at magtungo sa kailaliman ng Mount Nothingness para hanapin ang Palace of Nothingness. Inilabas muli ni James ang Gukon. Isang misteryosong kapangyarihan ang lumitaw mula sa Gukon. Fui at ang Dead City ay naging translucent. Hindi nagtagal.
Ito ay nagkalat sa itim na ambon na lumipad sa paligid. Binuksan ng Gukon ang tarangkahan ng Dead City. Bukod sa mensahe ni Yukia, walang nakuha si James mula sa Dead City. Malalim ang kanyang mga salita, at hindi pa alam ni James ang kahulugan sa likod nito. Pagkatapos niyang ilabas ang Gukon, lumitaw ang isang mahiwagang kapangyarihan. At ang patay na lungsod ay naglaho, na kumalat sa hangin bilang itim na demonic energy. Lumingalinga si James sa paligid at nakitang nakatayo siya sa kapatagan. Ang kapatagan ay puno ng iba't ibang makamandag na damo. Kung hindi niya ito nakita mismo, hindi maniniwala si James na may isang sinaunang lungsod ang nasa lugar na ito. Sa una, nagsimula siya sa kanyang paglalakbay kasama ang tatlong kasama. Gayunpaman, siya na lang ang natitira ngayon. Nalungkot si James sa pagkawala. Bagamat hindi niya sila kilala ng matagal at kakaunti ang pagkakaugnay sa kanila. Ay nalulungkot siyang gugulin ang natitirang bahagi ng paglalakbay ng mag-isa. Pumili siya ng direksyon at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kailaliman ng Mount Nothingness. Ginoo, Hayden, biglang may narinig si James na tumatawag sa kanya. Lumingon siya at nakita niya ang tatlong tao na papalapit sa kanya. Ito ay walang iba kundi sina Hadrian, Herbert, at Mia na dapat ay naging mga kalansay at gumuho bilang alabok. Mabilis na lumapit sa kanya ang tatlo. Guys, nanlaki ang mata ni James sa gulat. Nang mapansin ang pagtataka ni James, tanong ni Mia, "Anong problema, Mr. Hayden?" Tanong ni James, "Okay lang ba kayong tatlo?" Natigilan at natarante silang tatlo sa sinabi ni James. Natarantang ikiling ni Hadrian ang kanyang ulo. Nga pala, bakit biglang nawala ang Dead City? Ibinalik ni James ang kanilang naguguluhan na mga tingin sa isa sa kanyang sarili. "Hindi mo ba alam kung anong nangyari?" Tanong ni James. Umiling si Mia. Hindi alam ang ibig sabihin ni James. Sagot niya, "Sinabi mo sa amin na maghintay sa malayo. Kaya hinintay ka naming bumalik. Gayunpaman, hindi ka na bumalik. Kaya pumunta kami upang suriin ka. Gayunpaman, wala na ang patay na lungsod nang dumating kami." Tumanggo sina Hadrian at Herbert sa sinabi niya. Walang nagawa ang mga salita niya para linawin ang mga bagay-bagay para kay James. "Di ba sinundan nila ako sa Dead City? Anong nangyayari? Lahat ba ay peke? Panaginip lang ba? O nasa isip ko lang ang lahat?" Bahagyang natarante si James. Naalala niya ang sinabi ni Yukia. Lahat ay isang ilusyon. Walang totoo. Maaaring ang kanyang mga salita ay tumutukoy sa kakaibang sitwasyong ito. May sinusubukan ba siyang sabihin sa akin? Si James ay hindi maaaring gumawa ng mga ulo o buntot ng anumang bagay. Inalis niya ang mga tanong na umiikot sa kanyang isipan at sinabing, "Hindi ako sigurado kung bakit nawala ang Dead City. Pagdating ko para imbestigahan ito, nawala na ito. Dahil walang anumang bagay sa ating paraan. Magpatuloy tayo sa paggalaw at alamin kung anong uri ng mga hamon ang naghihintay sa atin sa Mount Nothingness." Tumanggo naman ang tatlo. Ang pagkawala ng Dead City ay isang stroke ng swerte dahil hindi nila ito makapasok. Tumalikod si James at nagpatuloy sa pagsulong. Sumunod ang tatlo sa likuran niya at tahimik na pinag-usapan ang pagkawala ng Dead City. Ito ay kakaiba. Paanong mawawala ang isang napakalaking lungsod? Nasa Mount Nothingness tayo. Lahat ay posible dito. Habang nauuna sa kanila, nagsalubong ang mga kilay ni James habang nakikinig sa usapan nila. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, nawala ang itim na fog. At isang magandang tanawin ang sumalubong sa kanila. Walang demonic energy dito. Excited na bulalas ni Mia. Napabulalas din si Hadrian. Nararamdaman ko ang napakaraming primordial energy. Huminga ng malalim si Herbert at sinabing, "As expected from Mount Nothingness."
Ang enerhiya dito ay sagana at naglalaman ng maraming kumpletong landas sa tabi ng batas ng langit. Hindi kataka-taka na ito ang pinakamagandang lugar para sa paglilinang noong nakaraan. Sabi ni James. Tingnan natin. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa bundok sa unahan. Ang grupo ay pumasok sa bulubundukin at lumitaw sa paanan ng isang marilag na bundok. Isang paikot-ikot na hagdanan ang nakalatag sa harap nila. Na humahantong sa tuktok ng bundok. Nagsimulang umakyat si James sa hagdanan. Sumunod naman ang tatlo sa likod niya. Hindi nagtagal, nasa kalagitnaan na sila ng bundok. Biglang may lumiwanag sa harap ni James. Nagsama-sama ang liwanag upang bumuo ng hugis ng isang tao. Nakasuot siya ng maruruming damit at nakasabit sa likod ang sombrerong kawayan. Medyo magulo ang itsura niya at para siyang magsasaka. Nagulat si James at ang iba sa biglaang pagsulput niya. Bahagya silang napaatras at maingat na tinitigan ang lalaki. Tumayo ang lalaki sa itaas nila sa hagdanan. Tumingin siya sa mga hindi inanyayahang bisita. At gumuhit ang ngiti sa kanyang magaspang na mukha. Napakatagal na nang may nakarating dito. Mahinang wika niya, tila kausap ang grupo ni James. Hindi inaasahan ni James na makakatagpo siya ng ibang tao sa gilid ng bundok. Tiningnan niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakadamit na parang magsasaka. Tanong niya sa maingat na tono, "Sino ka?" Napatingin ang lalaki kay James. Ngumiti siya at sumagot. Ikaw ay dapat na isang pambihirang grupo na nakarating dito sa kabila ng patay na lungsod na humahadlang sa iyo. Ang pangalan ko ay Fievel Nadolski. Isa ako sa mga bantay ng Palace of Nothingness. Napanganga sa gulat sina Hadrian, Herbert, at Mia, ang palasyo ng kawalan. Ang kanilang layunin ay makapasok sa palasyo ng kawalang hanggan upang makuha ang mana ng banal na guro ng kawalang hanggan. Masayang tanong ni Mia, nasa tuktok ba ng bundok na ito ang Palace of Nothingness? Bahagyang tumango si Fievel at sumagot. Tama iyan. Matatagpuan ang Palace of Nothingness sa ibabaw ng bundok na ito. Gayunpaman, kung makapasok ka sa Palace of Nothingness ay depende sa iyong kakayahan. Huminga ng malalim si James. Hindi niya inasahan na direktang makarating sa Palace of Nothingness pagkatapos na dumaan sa Dead City. Alam na niya ang tungkol sa pagkumpleto ng mga hamon bago makapasok sa Palace of Nothingness. Bahagyang ngumiti si Fievel at sinabing, "May tatlong tagapag-alaga sa hagdanan na ito. Hanggat kaya mong talunin kaming tatlo, makakarating ka sa Palace of Nothingness.com ang kapalaran mo ang magdedetermina kung papasok ka sa palasyo." Tumingin si Mia kay Fievel. Sinusubukang i-deduce ang kanyang cultivation rank. Gayunpaman, hindi niya matukoy kung gaano siya kalakas. "Hamanin kita." Humakbang siya at agad na lumitaw sa harap ni Fievel. Itinaas ang kanyang kamay. Inilunsad niya ang isang pag-atake ng palad sa kanya. Siya ay isang quasi-ancestral god sa theosophical rank at nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Sa ilang walang kahirap-hirap na galaw, makakapagpalabas siya ng mapanirang lakas. Ang hindi mabilang na path sigils ay lumitaw at bumuo ng isang illusory palm na direktang sumugod sa Fievel. Napangiti ng mahina si Fievel. Inabot niya ang isang kamay niya mula sa likuran niya at bahagyang tinapik ang hangin. Pumutok ang mahiwagang kapangyarihan mula sa dulo ng kanyang daliri at na-neutralize ang atake ni Mia. Kasabay nito, napatalsik si Mia ng isang malakas na puwersa. Napaatras siya at nagluwa ng isang bibig ng dugo. Ngumisi si Fievel sa kanya. "Medyo malakas ka, gayunpaman. Hindi yun sapat para dumaan sa akin." Agad na ginamit ni Mia ang kanyang kapangyarihan para sugpuin ang mga sugat sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Fievel, na kalmado, at magalang na sinabi, "Fair na, dapat na tayong bumalik." Sabi ni James, ang quasi-ancestral god tulad ni Mia ay natalo sa isang galaw. Kung hahamunin niya si Fievel,
Siguradong mabubugbog siya. Sumuko na siya sa pagpasok sa Palace of Nothingness. Si James ay isang makatwirang tao. Kung hindi matalo ni Mia si Fievel, paano siya magkakaroon ng pagkakataon? Ang magkapatid na Stuart ay ayaw sumuko pagkatapos dumating sa lahat ng paraan. Hayaan mo akong pumunta. Humakbang pasulong si Hadrian. Inilabas ang lahat ng kanyang lakas. At inatake si Fievel. Gayunpaman, dumanas siya ng mabilis na pagkatalo. Hindi pananghinaan ng loob si Herbert at hinamon din si Fievel. Sa kasamaang palad, pareho ang kinalabasan. Masyado siyang malakas. Bumantong hininga si Herbert at sinabing, masasabi ko na hindi siya gumagamit ng maraming lakas. Ngunit madali niya akong natalo. Tumingin si Fievel kay James at ngumiti. Hindi mo ba gustong subukan ito? Binata, nahihiyang sagot ni James. Kahit 3 quasi-ancestral god ay hindi ka kayang talunin. Paano ako kwalipikadong hamanin ka? Bahagya siyang tiningnan ni Fievel. Sa iyong kasalukuyang lakas, hindi mo ako matatalo kahit na pagkatapos mong magsanay ng husto sa ilang epoch. Kung gayunpaman, tumutugma ako sa lakas ng aking mga humahamon. Ang iyong 3 kaibigan ay nasa quasi-ancestral god's theosophical rank. Kaya naman, napantayan ko ang kanilang lakas. Pagkatapos magsalita, binigyan ni Fievel si James ng 1 beses. Pakiramdam ni James ay parang nalantad ang lahat kay Fievel. At walang mate at tago sa kanya. Napangiti ng mahina si Fievel. Bagaman mababa ang iyong cultivation rank, ang iyong pisikal na lakas ay nasa ika-7 langit ng Grand Emperor. Iyan ay medyo kahanga-hanga. Gagamitin ko ang lakas ng pinakamataas na 7th Heaven Grand Emperor laban sa iyo. Nang marinig iyon, bumilis ang tibok ng puso ni James. Kung nagsasabi ng totoo ang kanyang kalaban, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong talunin si Fievel. Natalo niya si Zenaida, isang 6th Heaven Grand Emperor. Bahagya siyang nagpigil sa pakikipaglaban sa kanya noon. Bukod dito, nag-cultivate siya pagkatapos ng labanang iyon. At ang lahat ng kanyang ausias ay umabot sa ika-9 na kapigatian ng quasi-emperor rank. Kaya naman, mas malakas siya ngayon. Maaaring magkaroon siya ng pagkakataon laban sa isang 7th Heaven Grand Emperor sa kanilang pick. Gamit ang isang kamay sa likod niya, inabot ni Fievel ang isa niyang kamay at sinabing, hakbang pasulong. Binata, sina Mia, Herbert, at Hadrian ay tumingin kay James ng may pananabik. Si James ang kanilang huling pag-asa upang magpatuloy sa pag-akyat sa bundok. Alam ni James kung gaano kalakas si Fievel. At ang talunin siya ay magiging mahirap pa rin pagkatapos niyang pigilan ang kanyang lakas. Hindi siya nagpapigil at pinakilos ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang ausias. Sa pagkakataong iyon, lumakas ang kanyang aura, naramdaman ang pagtaas ng aura ni James. Tumingin si Fievel kay James ng may kasiyahan at sinabing, hindi masama, si James ay mayroon ng sword path seal. At ang iba pa niyang ausia ay nasa quasi-emperor ranks 9th tribulation. Sa lahat ng mga ito na pinagsama-sama, maaari siyang magpakawala ng nakakatakot na lakas. Nalampasan na ng aura ni James ang isang 7th Heaven Grand Emperor at nakapasok sa 8th Heaven. Sa paggawa nito, maaari niyang labanan ang isang ordinaryong 8th Heaven Grand Emperor nang hindi gumagamit ng anumang iba pang magarbong kasanayan. Bukod dito, ang kanyang pisikal na lakas ay katangi-tangi. At ang mga ordinaryong 8th Heaven Grand Emperors ay hindi maaaring saktan siya. Sabi ni James, "Paki-move your move, Senior." Haha, napangiti si Favon. Pagkatapos, agad siyang nag-flash sa harap ni James. Tinaas niya ang kamay niya at tinulak si James. Ang kanyang palad ay mukhang malambot ngunit naglalaman ng malaking kapangyarihan. Bagamat tila isang ordinaryong pag-atake, naglalaman ito ng hindi mabilang na kapangyarihan ng paths.
Tuwi nagsimulang masira ang espasyo sa kanilang paligid. At sumabog ang napakalaking kapangyarihan. Hinimok ni James ang lahat ng kanyang lakas at sinalubong ang pag-atake ng direkta. Boom! Nagsalubong ang kanilang mga palad. At nagsalpukan ang kanilang malalakas na puwersa. Isang kakila-kilabot na resulta ang sumambulat at tumawid, na nagdulot ng mga ripples sa kalawakan. Nasa loob sila ng pinakamalalim na bahagi ng Mount Nothingness. Kaya napakatatag ng espasyo, kung sila ay maglalaban sa ibang kaharian. Ang mga shockwave na dulot ng kanilang magkasalungat na puwersa ay sumire sana sa isang malaking lugar o kahit kalahati ng isang planeta. Naramdaman ni James ang isang nakakatakot na kapangyarihan na pumasok sa kanyang palad at kumalat sa kanyang buong katawan. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay umikot at umuuga ng marahas. Pinunit ng puwersa ang kanyang katawan, na nagdulot ng mga bitak sa buong balat niya. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay sabog. Ang kanyang katawan ay lumipad mula sa bundok. At siya ay bumagsak sa lupa. Medyo nahihirapang tumayo si James at hinikayat ang kapangyarihan ng kanyang landas sa buhay. Agad na gumaling ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, humarap siya kay Fievel sa susunod na sandali. Napatingin si Fievel kay James habang nasa likod niya ang mga kamay. Kuntento na siyang makitang tuluyan nang naka-recover si James sa kanyang mga injuries. Pinuri niya si James. "You're impressive, young man. Alam kong mas may potensyal ka. Ipaglaban mo ako ng buong lakas mo. Kung hindi mo ako malalampasan." Kinagat ni James ang kanyang mga ngipin. Hindi niya inaasahan na ganoon pa rin kalakas si Fievel sa kabila ng paglilimita sa kanyang lakas sa isang 7th Heaven Grand Emperor. Ang pisikal na katawan ni James ay nasa 7th Heaven ng Grand Emperor. Ang isang ordinaryong 8th Heaven Grand Emperor ay hindi magagawang saktan ang kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, nasugatan siya sa isang galaw lamang. Dahil sa pagkilala sa sitwasyon, hindi na nagpigil si James. Agad niyang na-activate ang kapangyarihan ng Dragon Bone. Isang misteryosong kapangyarihan ng Dam-Alloy mula sa buto ng dragon at umikot sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumaas ng husto ang kanyang aura. Dati, ang kanyang aura ay nasa paligid ng 8th Heaven ng Grand Emperor rank. Ngayon, itinaas na niya ito sa 9th Heaven ng Grand Emperor rank. Gayunpaman, marami pang darating. Nagsisimula pa lang si James. Nagpatuloy siya sa pag-activate ng elemental inversion. Nagsimulang bumaliktad ang elemental power sa kanyang katawan. At nabuo ang isang malakas na puwersa. Nagsimula na namang umakyat ang kanyang aura. Sa sandaling iyon, ang kanyang aura at lakas ay maihahambing sa isang cultivator sa tuktok ng ika-9 na langit ng Grand Emperor rank. Ang kanyang lakas ay malapit sa isang quasi-ancestral god. Nakangiting pinanood ni Fievel ang pagtaas ng aura ni James. Ngumiti din ng mahina si James. Sacrilegious Ascension. Nag-activate siya ng isa pang secret art. Ang kanyang lakas ay nabasag ang kanyang gulu god. At mabilis niyang hinigop ang kapangyarihan mula sa labas ng mundo upang muling hubugin ang kanyang 33 vertebrae. Habang ang bawat isa sa kanyang vertebrae ay nabago, ang kanyang aura ay tumaas naman. Matapos ay activate ang kanyang maraming kakayahan. Itinaas ni James ang kanyang aura sa isang quasi-ancestral God's Illuminated rank. Ang kanyang pisikal na lakas ay umabot din sa parehong rango. Gaya niya. Maaari siyang manalo laban sa isang kalaban sa parehong rango. Dahil ang kanyang lakas ay napabuti sa pamamagitan ng panlabas na paraan. Hindi ito matatag, gayunpaman. Ito ay sumiklab ng husto. Kahanga-hanga, binata, puri sa kanya ni Fievel habang nagsasalita. Isa ka lamang Grand Emperor.
Ngunit maaari mong pilitin na itaas ang iyong aura sa isang quasi-ancestral god sa pamamagitan ng iba't ibang kakayahan at pambihira na taglay mo. Ito ay lubhang kahanga-hanga. Wala pa akong nakilalang henyo na tulad mo. Sa sandaling iyon, malakas ang enerhiya ni James. Sige, Senyor. Malakas at puno ng kumpiyansa ang boses ni James. Ang buhok ni Fievel ay lumipad sa hangin. At ang kanyang robe ay lumipad habang siya ay nagpapalakas ng lakas. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng martial arts. Umalangaw-ngaw ang boses ni Fievel. Kaagad pagkatapos, humakbang siya pasulong at humarap kay James sa susunod na sandali. Nagtaas ng kamay si Fievel at sinuntok si James. Ang suntok niya ay walang anumang lakas ng path. Sa halip, ito ay purong lakas. Pinili ni James na harapin itong muli, tuwing nagtama ang kanilang mga kamao sa isa't isa. Nakaramdam si James ng matinding sakit sa una niya. At ang braso niya ay nalukot dahil sa lakas. Napatalsik din siya ng lakas. Napaatras din si Fievel ng ilang hakbang at gulat na sinabi, "Minitahan kita, binata." Hindi inaasahan ni Fievel na ganoon kalakas ang atake ni James at napaatras ito ng ilang hakbang pagkatapos nilang magpalitan ng suntok. Napatalon din si James sa lakas ni Fievel. Ginamit ni James ang lahat ng kanyang mga mapagkukunan upang madagdagan ang kanyang lakas. Gaya niya, kaya niyang kunin kahit ang isang quasi-ancestral god sa theosophical rank. Gayunpaman, nakikipaglaban siya kay Fievel. Kumuyam ang panga ni James at nagtanong, "Sir, pwede ba akong gumamit ng armas?" Sabi ni Fievel, "Talaga, magagamit mo ang lahat para talunin ako." Gumaan ang pakiramdam ni James matapos marinig ang sagot niya. Agad niyang tinawag ang Crep Myrtle Divine Sword. Habang nasa kamay niya ang Crep Myrtle Divine Sword, muling tumaas ang kanyang aura. Hawak ang Crep Myrtle Divine Sword. Sinugod ni James si Fievel. Inihagis niya ang kanyang espada. At hindi mabilang na sword energies ang lumitaw. Na nakapalibot kay Fievel mula sa bawat direksyon. Bahagyang ngumiti si Fievel. Itinaas niya ang kanyang kamay. At lumitaw ang mga mahiwagang inscription mula sa kanyang palad. Ang mga inscription ay nagpakalat ng sword energy sa kalangitan. "Ano?" Gulat na napatingin si James. Habang nakatingin sa malayo, bulalas ni Mia, "Iyan ang Nullifier Path. Siya ang Diyos ng digmaan ng Mount Nothingness mula sa kapanahunan ng pamamahala ng Holy Master of Nothingness." Nakilala ni Mia ang Nullifier Path ni Fievel. Ito ay isang mabigat na landas. Nakatayo sa isang tabi. Nagtanong si Hadrian, "Ano ang Nullifier Path?" Paliwanag ni Mia sa kanya. Nakatala sa mga sinaunang aklat ng aming pamilya na ang Nullifier Path ay napakalakas. May kakayahan itong paalang bisa ang anumang iba pang path sa universo. Maaari nitong paalang bisa ang anumang uri ng kapangyarihan o pag-atake. Mula noong sinaunang panahon, isang tao lamang ang nakabisado sa landas na ito. At iyon ay ang Mount Nothingness War God. Isinasaad ng ating mga sinaunang aklat na ang pangalan ng Diyos ng digmaan ay Carter Yorgos. Isa na siyang Kylem ancestral god noong panahong iyon. Narinig ni James ang sinabi ni Mia mula sa malayo. Hindi niya inasahan na ang inaakalang Fievel na ito ay Mount Nothingness War God. Bahagyang ngumiti si Carter at sinabing, "Maraming alam ang batang babaeng ito." Nakilala niya ang Nullifier Path. Naging mataimtim ang ekspresyon ni James. Ang kapangyarihan ng kanyang sword path ay madaling naalis. Kung kayang ay neutralize ng kanyang kalaban ang anumang kapangyarihang ginamit niya. Paano nga ba siya lalaban sa labanang ito? Sa kabila nito, kailangang subukan ni James ang kanyang makakaya. Sumigaw si James, "Ikaw na ang sumaksi sa akin." Kaagad pagkatapos, ang kanyang katawan ay nahati sa hindi mabilang na mga anino sa buong kalangitan. Ang bawat anino niyang figure ay naglalabas ng malakas na aura.
Biglang nagsanib ang mga anino sa harap ni Carter, na naging tunay na katawan ni James. Inihagis ni James ang Crep Myrtle Divine Sword sa dibdib ni Carter. Nasalo ni Carter ang talam ng Crep Myrtle Divine Sword gamit ang dalawang daliri. Ang hindi kumikilos na sandata ay hindi kumikilos kahit gaano pa kalakas ang puwersa ni James. Inilabas ni Carter ang ilan sa kanyang kapangyarihan. At napaalis si James. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay umikot. At iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Ni ang unang estrima o ikalawang estrima ay hindi makakagawa ng anumang pinsala kay Carter. Iniugnay ni James ang kanyang isip sa espada. Si Tui at hindi magagapi na sword intent ay lumusab sa kanyang katawan. Ang sword intent ay lumabas sa kanyang katawan at niyanig ang paligid. Gayunpaman, si Carter ay nakatayong matatag sa pwesto. Hinayaan niyang hampasin siya ni James ngunit nakatakas siya ng hindi nasaktan. Ibinuka ni Carter ang kanyang bibig at mahinang sinabi, "Nakakahanga. Iyan ang swordsmanship ng Ancestral Sword Master. Sayang ang cultivation rank mo ay masyadong mababa para masaktan ako. Hindi pa ako sumusuko." 1/3. Inalis ni James ang Crep Myrtle Divine Sword at ipinatawag ang 5 elemento ng Genesis. Ang makapangyarihang elemental power ay lumitaw at pinagsama upang bumuo ng isang elemental na gulong. Nagbago ang ekspresyon ni Carter. Ang 5 elemento ng Genesis. Imposible yan. Hindi siya makapaniwala. Ang 5 elemento ng Genesis ay ang mga kayamanan ng 5 Ancestral Masters. Ang 5 Ancestral Masters ay umiral na bago pa ang kanyang panahon. Nang siya ay ipinanganak, sila ay kailam Ancestral Gods. Lalong humigpit ang ekspresyon ni Carter matapos niyang makitang ipinatawag ni James ang 5 elemento ng Genesis at pinagsama ang mga ito sa isang kakaibang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ang elemental wheel ay mabilis na hamampas sa kanya. Ang elemental wheel ay tumawid sa kalangitan at naging sanhi ng pagkasira ng espasyong dinaanan nito. Mount Nothingness ay nagsimulang magwatak-watak sa ilalim ng impluwensya nito. Boom! Bumangga sa kanya ang elemental wheel. Tumayo si Carter. Itinaas ang kanyang kamay. At isang hindi masabi na puwersa ang lumabas mula sa kanyang palad upang labanan ang elemental wheel. Nagsimulang mahati ang espasyo sa paligid ni Carter. Ang hagdan sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang masira. At dahan-dahan siyang lumubog sa lupa sa ibaba. Nahihirapan siyang ilihis ang elemental wheel. Nagamit niya ang nullifying Path's power para ay neutralize ang elemental wheel's power. Siya ay nagbigay ng isang malakas na pagtulak. At ang elemental wheel ay umayos sa di kalayuan. Nabasag ng kanyang malakas na puwersa ang elemental wheel. Ang 5 elemento ng Genesis ay bumalik sa katawan ni James. Naramdaman ni James ang pag-urong. At natisod siya. Lumapit si Carter upang panasan ang dugong tumutulo mula sa kanyang mga labi. "Ikaw ay hindi ka pani-paniwala. Binata. Ikaw ang unang nanakit sa akin pagkatapos kong pigilan ang lakas ko." Si James ay sumuko sa pakikipaglaban matapos makita na kahit ang elemental wheel ay hindi kayang talunin si Carter. Inalis niya ang lahat ng kanyang mga buffs. At ang kanyang aura ay bumaba ng husto. Matapos mawala ang sacrilegious ascension, pumasok siya sa isang marupok na estado. Gayunpaman, pinagkadalubhasaan niya ang landas ng buhay at magagamit niya ang kapangyarihan nito upang pagalingin kaagad ang kanyang katawan. Lumapit si James. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay. At sinabing, "Walang kapantay ang iyong lakas. Sir, hindi kita kayang talunin kaya inaamin kong talo ka." Ngumisi si Carter at sinabing, "Nambobola mo ako, binata. Ikaw ang unang nanakit sa akin. Siguro dapat kang magsanay ng kaunti pa. Pagkatapos mong itaas ang iyong ranggo sa paglilinang, maaari kang bumalik upang hamanin ako. Pag dumating yung time na yon, baka ako yung matalo sa'yo."
Kumpiyansa na tumango si James at sinabing, "Salamat, napakababa talaga ng cultivation rank ko. Kung malaki ang pag-unlad ng aking lakas kung mako-convert ko ang aking Ausias sa Path Seals. Kapag na-improve ko na ang cultivation rank ko, tiwala akong mananalo ako." Tiwala si James sa kanyang lakas. Kung tutuusin, marami na siyang nalinang na Ausia. Ang dami ng Ausias na pag-aari niya ay lumampas sa limitasyon na itinakda ng Heavenly Path. Kinawayan siya ni Carter. "Halimaw ka." Madali niyang naramdaman ang dami ng Ausias James na nilinang. Noong nakaraan, siya mismo ay itinuturing na isang kababalaghan. Gayunpaman, gumawa lamang siya ng 8 Ausia at hindi pa naabot ang limitasyong itinakda ng landas sa langit. Nagawa pa rin niyang tumayo ng paatatu kasama ang kanyang mga challenger matapos na bawasan ang kanyang cultivation rank dahil mayroon siyang 8 Ausias. Matapos bantayan ang palasyo para sa hindi mabilang na mga epoch, iilan lamang sa mga powerhouse ang nakalampas sa Dead City at nakarating sa hagdanan patungo sa bundok. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nagawang saktan siya. Lumapit ang magkapatid na Stuart at Mia kay James. Tuwang-tuwang sabi ni Mia, "Mr. Hayden, I'm sure kaya mo yan, you should cultivated here for some time. Sigurado akong matatalo mo siya." Ganun din ang iniisip ni James. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para ay convert ang kanyang Ausias sa Path Seals. Kailangan niya silang lahat para maabot ang Grand Emperor rank. Dumating si James sa Mount Nothingness para itaas ang kanyang cultivation rank at palayasin ang mga humahabol sa kanya. Napakababa ng kanyang cultivation rank noong ang bounty sa kanya ay inilagay. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpupumilit na labanan ang mga sumunod sa kanya. Sa kalaunan ay napabuti niya ang kanyang cultivation rank at pinalayas pa ang isang 6th Heaven Grand Emperor tulad ni Zenaida. Bukod dito, ang kanyang pisikal na lakas ay bumuti rin. Kung ang balita tungkol dito ay nakarating sa Mount Heavenly Path, tiyak na magpapadala sila ng mas malalakas na magsasaka sa kanya. Kapag nangyari iyon, kailangan niyang harapin ang quasi-ancestral gods. Siya ay walang magawa laban sa kanila sa kanyang kasalukuyang antas. Kaya, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang ranggo sa paglilinang hanggat maaari. Ang kanyang susunod na layunin ay itaas ang lahat ng kanyang path sa Grand Emperor rank. Tumango si Carter bilang kasiyahan at sinabing, na-curious ako na makita kung sino man sa parehong cultivation rank ang makakatalo sa iyo pagkatapos mong itaas ang iyong cultivation rank sa 7th Heaven ng Grand Emperor rank. Posibleng ganap na madaig ni James ang mga kapareho niya ng ranggo. Nag-set up si James ng time formation ng walang sandaling pagkaantala. Pumasok sa loob, at nagsimulang maglinang. Mangangailangan siya ng malaking kapangyarihan para i-evolve ang kanyang Ausias sa Path Seals. Sagana ang kapangyarihang bumalot sa lugar at angkop para sa kanya upang linangin. Ipinatawag ni James ang 5 elemento ng Genesis upang bumuo ng elemental inversion formation at mabilis na hinigop ang nakapalibot na enerhiya. Sa panahong ito, nilapitan ni Mia, Hadrian, at Herbert si Carter. Nagsimula silang magtanong sa kanya tungkol sa makasaysayang mga kaganapan at sinubukang ayusin ang ilang mga problema na naranasan nila sa paglilinang. Nakiusap pa nga sila sa kanya na gawin silang mga alagad niya. Gayunpaman, hindi pinansin ni Carter ang kanilang kahilingan. Binigyan lang niya sila ng ilang payo para sa paglilinang. Lumipas ang oras araw-araw. Lumipas ang 300 taon sa isang kisap mata. Habang lumipas ang 300 taon sa labas, si James ay nagil-inang ng mahigit 100,000 taon sa time formation. Bukod sa Curse Ausia, ginawa ni James ang lahat ng iba pa niyang Ausia sa Path Seals. Ang kanyang lakas ay lumago ng husto. Matapos makamit ang kanyang layunin,
Ikinalat ni James ang time formation at muling naglakad papunta kay Carter. Tumingin si Carter kay James. Tumango bilang kasiyahan. At sinabing, ang lakas mo ay lumaki ng husto. Dapat ay na-evolve mo na ang iyong Ausias sa Path Seals. Magaling. Ikaw ang unang nakalampas sa limitasyon ng landas sa langit. Lumakas ng husto ang lakas ni James. Ang kanyang kumpiyansa sa sarili ay tumaas din. Dati, muntik na niyang talunin si Carter. Ngayong naging Path Seals na ang kanyang Ausias. Natiyak ni James ang kanyang tagumpay. Agad na pinaandar ni James ang lahat ng kanyang mga espesyal na diskarte. Lumakas ang aura niya. Halika sa akin, sir. Tumingin si Carter kay James. Tumango. At sinabing, good job. Ang iyong kasalukuyang aura ay halos nasa gitnang yugto ng Quasi-Ancestral Gods Illuminated rank, tuwi kung ang iyong Path Seals ay isang rank na mas mataas. Maaari mong maabot ang tuktok ng Quasi-Ancestral Gods Illuminate rank. Good grief. Kahanga-hanga ka. Mataas ang sinabi ni Carter tungkol kay James. Salamat sa papuri, sir. Si James ay nalulugod na pinuri ng lubos ng isang kailam ancestral god. Sinenyasan niya ang kalaban. Magsimula na ang hamon. Sir, sige. Tumango si Carter. Pagkatapos ay sumugod. Nag-practice siya ng purong martial arts at hindi gumamit ng anumang path power. Napakaraming enerhiya ang nagpapagana sa bawat galaw niya. Sinunggaban ni James ang kanyang pag-atake gamit ang sarili niyang mga kamao. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay maihahambing sa gitnang yugto ng isang illuminated quasi-ancestral god. Bagamat maaari din niyang maabot ang parehong ranggo bago ito. Ang pagkakaiba sa pagitan ng maaga at gitnang yugto ay malawak. Pinaghigpitan ni Carter ang kanyang cultivation rank sa tuktok ng 7th heaven ng Grand Emperor rank. Gayunpaman, maaari niyang ilabas ang lakas ng isang middle stage na illuminated quasi-ancestral god. Ang lakas ngayon ni James ay kapantay niya. Nag-away ang dalawa sa paligid ng Mount Nothingness. Hindi ginamit ni James ang 5 elemento ng Genesis at hindi rin niya inilabas ang Infinity Steles. Sa kabila nito, nanindigan siya laban kay Carter. Nag-away sila ng napakatagal. Gayunpaman, nabigo pa rin si James na makuha ang mataas na kamay. Siya ay nagpatawag sa 5 elemento ng Genesis. Si Carter ay umatras sa malayo sa sandaling buhayin niya ang 5 elemento ng Genesis. Ngumisi siya sa kasiyahan. Tama na, binata. Ito ang iyong tagumpay. Ang bait niya at alam niyang hindi siya mananalo laban kay James sa handicap na ibinigay nito sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, mayroon siyang ibang pamamaraan na hindi niya ginamit laban kay James. Kung ilalabas niya ang lahat ng kanyang mga espesyal na diskarte, maaaring posible para sa kanya na ibalik ang tubig. Gayunpaman, ang kanyang tungkulin ay bantayan ang bundok. Mabuti na lang kung paminsan-minsan ay hilahin ang mga suntok niya. Ang Mount Nothingness ay inabandona sa napakatagal na panahon. Halos nakalimutan na ng universo ang pagkakaroon nito. Ito ay oras na ang Mount Nothingness ay nagkaroon ng kahalili at muling itinatag ang sarili nito. Tinanggal ni James ang 5 elemento ng Genesis na may ngiti. Pagkatapos ay pinawalang bisa ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Naglakad siya palapit kay Carter. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay. At sinabing, salamat sa pagpapagaan mo sa akin. Sir, bahagyang iwinagayway ni Carter ang kanyang kamay at sinabing, natalo mo ako ng patas. Hindi ako nagpigil sa iyo. Ipagpatuloy mo. Maaari kang magpatuloy sa pag-akyat sa bundok. Naghihintay ako ng magandang balita mula sa iyo. Siya nga pala. Binalaan siya ni Carter. Hindi madaling kalaban yung 2 Guardians after ko. Kailangan mong mag-ingat. Ang lakas at swerte mo ang magdedetermina kung makakarating ka sa gate ng Palace of Nothingness. Tinitigan siya ni James ng may pag-iisip. Pagkatapos ay nagtanong,
Ano ang mapapala ko pagkatapos ng matagumpay na pag-abot sa palasyo ng kawalan? Ngumiti si Carter. Bagaman ang banal na guro ng kawalang hanggan ay namatay na. Maraming powerhouse ang nagtatago sa loob ng palasyo. Kung makapasok ka sa palasyo at makamit ang pagkilala sa Holy Master of Nothingness, ikaw ang magiging bagong master ng Mount Nothingness at mamumuno sa mga puwersang iniwan niya. Naintriga si James. Ang mga powerhouse na na-recruit ng dating Lord of the Universe, isang macrocosm ancestral god, ay dapat na nakakatakot. Si Carter mismo ay kasing lakas ng Ancestral Sword Master at Ancestral Talisman Master, kung maaari siyang maging bagong master ng Mount Nothingness. Ang mga powerhouse na ito ay nasa kanyang beck and call. Sa kanilang suporta, hindi niya kailangang matakot sa Mount Heavenly Path. Madali silang gumawa ng maikling gawain ng Young Master of Mount Heavenly Path. Salamat sa impormasyon, Sir. Naikuyong ni James ang kanyang mga kamao bilang pasasalamat. Bahagyang ngumiti si Carter, at unti-unting nawala ang kanyang katawan. Sa huli, nawala siya sa kanilang paningin. Lumapit si Mia kay James at tuwang-tuwang sinabing, "Congratulations, Mr. Hayden. Isang hakbang ka na lang para marating ang Palace of Nothingness." Kinikilig din sina Hadrian at Herbert. Agad na sinabi ni Hadrian, "Malakas ang pakiramdam ko na magiging bagong master ng Mount Nothingness at makukuha mo ang mana ng Holy Master of Nothingness." Mr. Hayden, sinimulang purihin ni Herbert si James, na nagsasabing, "Susunod ako hanggang sa wakas." Mr. Hayden, bahagyang ngumiti si James at sinabing, "There's no use discussing this now. Umakyat muna tayo sa bundok." Tumingin siya sa hagdan at nagpatuloy sa kanilang pag-akyat. Inaasahan ni James na makilala ang mga sumusunod na tagapag-alaga at harapin ang kanilang mga hamon. Tinalo ni James si Carter, ang dating war god of Mount Nothingness. Nangangahulugan ito na matagumpay niyang naipasa ang checkpoint. Dalawang mas makapangyarihang tagapag-alaga ang naghihintay sa kanya sa unahan ng kanyang landas. Kung matalo niya ang mga ito, makakarating siya sa mga tarangkahan ng palasyo ng kawalan. Pagkatapos niyang makapasok sa Palace of Nothingness at makuha ang pag-aproba ng Holy Master of Nothingness, siya ang magiging bagong master ng Mount Nothingness. Gayunpaman, hindi pa rin niya pinlano kung paano siya papasok sa palasyo. Nagpatuloy siya sa unahan at patuloy na umaakyat sa hagdan. Swoosh! Isang malambot na liwanag ang nagsimulang sumikat. Unti-unting nawala ang liwanag sa isang babaeng nakasuot ng puting damit. Ang babae ay may mahabang itim na buhok. Kat-anji tanging tampok ng mukha, maputing balat, at maningning na aura. Nakatayo siya sa itaas ng party at mukhang isang ethereal na diyosa mula sa ibaba. Nagpakita siya ng isang kaakit-akit na kilos na kayang akitin ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Maaliwalas at maliwanag ang kanyang mga mata. Tumayo siya habang nasa likod niya ang mga kamay at tumingin sa grupo. Isang malabong ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Upang makapasa sa unang hamon, kayong apat ay dapat na isang kahanga-hangang grupo. Napatingin si James sa babaeng nakaharang sa dinadaanan nila. Natigilan siya nang makita ang hitsura ng babae. Paano nabubuhay ang isang magandang babae sa universo na ito? Ang babae ay napakaganda at ethereal. Ang bawat salita at kilos niya ay sapat na upang maakit ang sinumang lalaki. Maging si James, nakaraniwang lumalaban sa tukso ng mga kaakit-akit na babae. Ay nagsimulang kabahan sa paligid niya. Parang magnet ang mga mata niya, na nahihirapang tumalikod ang isa. Huminga ng malalim si James. Pagkatapos maglinis ng ulo, ikinulong niya ang kanyang mga kamao gamit ang dalawang kamay at magalang na sinabi, "Ang pangalan ko ay James Hayden. Isang karangalan na makilala ka, ma'am." Nakatayo sa likuran niya. Binigyan ni Mia ang mga steward ng isang malakas na siko.
Agad na nahuli ng magkapatid na Stuart ang kanilang mga sarili at nagpatuloy sa pagbati sa babae. Pinagmasdan ni Mia ang figure ng babae. Tiwala siya sa sarili niyang kagandahan. Pagkatapos ng lahat, siya ang prinsesa ng dinastiyang London. Karapatan niyang maging maganda at pambihira. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng liit sa harap ng babaeng biglang sumulpot. Bahagyang ngumiti ang babae, at lumitaw ang dalawang mababaw na dimples sa kanyang mukha. Ang kanyang ngiti ay nagpainit sa puso ng sinumang makakita nito. Diretso sa punto si James. Anong hamon ang naghihintay sa atin? Ma'am. Pinagmasdan ng mata ng babae si James. Alam niyang siya ang nakatalo kay Carter. Bagamat ang tatlong tao sa likod niya ay may kahanga-hangang kultibasyon na mga ranggo. Hindi sila kwalipikadong talunin ang War God of Mount Nothingness, na nagpigil ng kanyang lakas upang tumugma sa kanila. Sabihin sa kanila, napakasimple. Ang kailangan mo lang gawin ay talunin ang soul power ko. Maganda at nakakaakit ang kanyang ngiti. Ang kanyang boses, matamis na parang musika mula sa langit. Follow-in ang soul power mo. Bahagyang natigilan si James. Matamang tumango ang babaeng nakaputi. Tama, ang hamon ay isang pagsubok ng soul power. Ang iyong pisikal na lakas ay nasa tuktok ng 7th heaven ng Grand Emperor rank. Lilimitahan ko rin ang soul power ko sa 7th heaven ng Grand Emperor rank para labanan ka. Pagkatapos mo akong talunin, maaari kang magpatuloy sa pag-akyat sa bundok. Kung matalo ka, maaari kang umalis o piliin na magtanim dito at patuloy na hamunin ako hanggang sa magtagumpay ka. Huff! Huminga ng malalim si James. Kailangan ko siyang labanan gamit ang soul power. Ang kaluluwa ng isang tao ay marupok at mapipinsala kung ito ay tamaan kahit kaunti. Mahirap makabawi mula sa mga pinsala sa kaluluwa. Wala pa siyang natutunan na supernatural powers na gumamit ng soul power. Kaya hindi siya sigurado kung paano siya lalabanan. Gayunpaman, tiwala si James sa kanyang soul power. Noong unang panahon, pinagsama niya ang kanyang kaluluwa sa kanyang laman at buto. Kaya, ang kanyang soul power ay tumaas ng naaayon habang ang kanyang pisikal na lakas ay bumuti. Kaya naman, hindi siya natakot na harapin ang hamon. Hindi alam ni James ang anumang kakayahan sa pag-atake na gumamit ng soul power. Ngunit nadama niya na posible pa ring ipagtanggol ito. Hindi magiging madali para sa babaeng nauna sa kanya na talunin siya. Confident pa rin si James. Tiningnan niya ang babae na may mahinang ngiti at sinabi, ang unang tagapag-alaga sa unang checkpoint ay ang dating War God of Mount Nothingness. Si Carter Yorgos. Maaari ko rin bang malaman ang iyong pangalan? Ma'am. Na-curious si James sa pagkakakilanlan ng babae. Alam niyang hindi pipiliin ang mga ordinaryong tao bilang guardians ng Palace of Nothingness. Gayunpaman. Wala siyang ideya kung sino ang babae. Tumingin ang babae kay James na may mapaglarong ngiti at sinabing, sasabihin ko sa iyo kung matatalo mo ako. Kung hindi mo makayanan ang pag-atake ko, hindi ka kwalipikadong malaman ang aking pagkatao. Nang marinig ito, iniunat ni James ang kanyang kamay at sinenyasan siyang umatake, na nagsasabi, dahil iyon ang kaso, mangyaring kumilos ka. Hindi pa nakipag-away si James sa kaluluwa ng ibang magsasaka. Ang pagtanggal ng kaluluwa sa pisikal na katawan ay isang mapanganib na hakbang. Kung hindi maingat, ang isang magsasaka ay mamamatay kung ang iba ay umatake sa kanilang kaluluwa. Karamihan sa mga buhay na nilalang at magsasaka ay maiiwasan ang paghiwalayin ang kanilang mga kaluluwa mula sa pisikal na katawan. Sa normal na mga pangyayari, ang kaluluwa ng isang tao ay gumagala lamang ng malaya pagkatapos na masira ang pisikal na katawan at wala ng angkop na sisidlan. Alam ng babaeng nakaputi na ang isang taong makakalagpas sa checkpoint ni Carter ay kailangang maging pambihira. Mula nang mamatay ang Holy Master of Nothingness, binabantayan niya ang Palace of Nothingness.
Gayunpaman, walang sino man ang nakalampas sa hamon ni Carter na maabot siya, habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay. Sumili ang isang matangkad na ngiti sa kanyang magandang mukha. Isang invisible na soul power ang lumitaw at bumuo ng isang matalim na talam na sumugod kay James. Ito ay isang pag-atake ng kaluluwa. Ang soul power ay iba sa ibang kapangyarihan. Hindi nito mapinsala ang pisikal na katawan at nagdulot lamang ng pinsala sa kaluluwa ng kalaban. Naramdaman ni James na ang pag-atake ng kaluluwa ay medyo katamtaman. Kaya naman, hindi siya umiwas at gusto niya itong harapin ng direkta. Ang pag-atake ay tumama sa kanya at inatake ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang sakit na kumakalat sa buong katawan niya. Nontog ng ilang hakbang ang katawan niya. Gayunpaman, hindi siya nagtamo ng anumang malubhang pinsala. Pinakilos ni James ang kapangyarihan ng landas ng buhay at pinagaling ang kanyang pisikal na katawan at kaluluwa. Wow! Nakakamangha! Napatingin ang babaeng nakaputi kay James. Sa sandaling inatake niya si James, may napansin siyang kakaiba sa kanya. Wala pa akong nakilalang sino mang makapagsasama ng kaluluwa sa laman at buto. Sa buong panahon, ikaw ang una. Hindi pa ako nakarinig ng ganoong paraan ng paglilinang. Bilang isang powerhouse ng Mount Nothingness, natural na alam niya ang tungkol sa Dark World dahil naranasan niya ang Dark Strife ng Dark World. Tinitigan niya ng masama si James. Hindi niya inaasahan na si James ay nagpractice ng isang pamamaraan ng paglilinang mula sa madilim na mundo at nalinang ang isang madilim na ausya. Naramdaman ni James ang abnormal na titig ng babae at nagtanong, "Ano po, ma'am?" Hindi sumagot ang babae. Sa isang pag-iisip, isang anino ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Ang figure ay kaluluwa ng babae. Ang kaluluwa ay translucent. Ang kanyang kaluluwa ay lumitaw sa harap ng kanyang pisikal na katawan. Pagkatapos, tumingin siya kay James at sinabing, "Make your move, young man." Hindi kailanman pipiliin ni James na tanggalin ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan maliban kung talagang kinakailangan. Tiningnan niya ang babaeng nakaputing damit at sinabing, "Ma'am, sige po." Ang kaluluwa ng babae ay sumugod kay James sa bilis ng kidlat. Naagad na humarap kay James. Nakataas ang palad niya, at itinulak nito ang katawan ni James. Ang kanyang pag-atake ay mabilis at mapagpasyahan. Alam ni James na masasaktan siya kapag tinamaan siya ng atake ng palad. Kaya naman, siya ay umiwas ng katutubo. Sabi ng babae, "Hindi katanggap-tanggap yan. Young man, ang hamon na ito ay subukan ang iyong soul power." Huminga ng malalim si James. Pagkatapos, ang kaluluwa sa kanyang katawan ay lumitaw at natipon sa isang anino sa harap niya. Ang kaluluwa ng babae ay naglunsad ng isang pag-atake sa sandaling lumitaw ang kaluluwa ni James. Sumugod ang kaluluwa ni James para harapin ito ng harapan. Nagsalubong ang mga palad ng dalawang kaluluwa. Walang magarbong trick, puro soul power lang. Natangay ng puwersa ang magkabilang kaluluwa. Ang kaluluwa ni James ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkalat. At nakaramdam siya ng matinding sakit. Lalong naaninag ang kanyang kaluluwa at nililipad ng simoy ng hangin na parang malapit ng mawala. Naapektuhan din ng suntok ang babaeng nakasuot ng puting damit. Bakas sa mukha ng kanyang kaluluwa ang masakit na ekspresyon. Pagkatapos sugpuin ang kanyang soul power, hindi siya mas malakas kaysa kay James. Nang makita ito, gumaan ang loob ni James. Masasabi niyang hindi masyadong malakas ang kaluluwa ng kalaban. Sumigaw ang babae, "Good, fair na naman." Pagkatapos, gumawa ng panibagong pag-atake ang kanyang kaluluwa. Isang di nakikitang puwersa ang dumaan at bumuo ng magnetic field. Nakaramdam si James ng matinding kakulangan sa ginhawa habang nakatayo sa loob ng magnetic field. Gusto niyang kumawala ngunit hindi siya nagtagumpay.
Parang dinudurog ng isang malaking mundo ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, kulang si James ng paraan ng paglilinang upang mapabuti ang kanyang soul power. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang soul power ng isang tao ay maiuugnay sa cultivation rank ng isang tao. Kung mas mataas ang cultivation rank, mas mataas ang soul power. Gayunpaman, ang kaluluwa ni James ay nakaugnay sa kanyang pisikal na katawan. Kaya, ang kanyang soul power ay bumuti ayon sa kanyang pisikal na lakas. Nanatili ang tingin ni James sa babae habang nag-iisip. Bigla niyang ikinapit ang kanyang mga kamao at nagtanong, "Maaari mo ba akong turuan kung paano linangin ang soul power?" Natigilan sandali ang babae. Tapos, humagalpak siya ng tawa at sinabing, "Bagay ka talaga, Cromwell, sigurado, dahil nakarating ka dito. Nangangahulugan ito na mayroon kang kapalaran sa Mount Nothingness. Hindi ko talaga gustong mag-isa ang nagbabantay sa lugar na ito. Umaasa rin ako na may makapasok sa wakas sa Palace of Nothingness." Tuwang-tuwa, sumagot si James, "Salamat, ma'am." Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay. At lumitaw ang mahiwagang kapangyarihan upang bumuo ng time inscriptions. Gulat na napatingin ang babae kay James. Hindi niya maiwasang purihin. "Naintindihan mo na ba ang time path?" "Ikaw ay kahanga-hanga." Nakangiting sagot ni James. Sa sandaling iyon, pumasok na rin sa time formation ang kanyang mga kasama. Ang babaeng nauna sa kanila ay isang napakalakas na cultivator na nakakabisado ng hindi mabilang na nangungunang supernatural powers. Makikinabang sila ng gusto kung matututo din sila ng kaunti mula sa kanya habang tinuturuan niya si James. Iniunat ng babae ang kanyang kamay, at ang kanyang balingkinitang daliri ay dumampi kay James. Sa sandaling iyon, isang hanay ng mga pamamaraan ng paglilinang ang lumitaw sa isip ni James. Ito ay isang paraan ng paglilinang para sa kaluluwa. Umupo si James sa isang lotus na posisyon at tahimik na nagpatuloy sa pamamaraan ng paglilinang. Sa kanyang kasalukuyang cultivation rank, madali niya itong naiintindihan. Ang pamamaraan ng paglilinang ay ipinaliwanag ng detalyado ang kaluluwa. Karaniwan, ang kaluluwa ng isang tao ay bubuti ayon sa ranggo ng paglilinang ng isang tao. Gayunpaman, mayroong ilang mga pagbubukod. Halimbawa, ang ilan na may malakas na paghahangad, isang matatag na puso ng paglilinang, at malakas na pisikal na lakas ay maaari ding magkaroon ng malakas na kapangyarihan ng kaluluwa. Ang pamamaraan ng paglilinang ay naglalayong gamitin ang ilang mga elemento upang mapahusay ang kapangyarihan ng kaluluwa. Sa pamamagitan ng cultivation, mapapabuti ni James ang kanyang cultivation heart, willpower, at physical strength. Huminga ng malalim si James. Naka-cross hands ang babaeng naka-white dress sa likod niya at mahinang ngumiti. Ito ay isang napakasimpleng pamamaraan ng paglilinang. Kahit sino ay madaling makabisado. Gayunpaman, upang talagang linangin ito sa sukdulan, dapat mo ring pagbutihin ang iyong puso sa paglilinang at lakas. Sa madaling salita, ito ay isang pamamaraan ng paglilinang na nagpapatatag sa puso ng paglilinang ng isang tao at nagpapataas ng lakas ng loob. Kung mayroon kang isang malakas na cultivation heart at willpower, your soul power ay magiging mas malakas din. Bahagyang tumango si James at sinabing, "Naiintindihan ko. Ang lugar na ito ay hindi angkop para sa pagtatanim. Dadalhin kita sa mas magandang lugar." Ngumiti ang babae at casual na ikinaway ang kanyang kamay. Isang malakas na puwersa ang bumalot kay James, na dinala siya sa hangin. Tumayo si James sa harap ng dagat ng apoy. Wala itong pinagkaiba sa normal na apoy. Hindi bababasa. Hindi masabi ni James ang pagkakaiba. Sa sandaling si James ay tumuntong sa impyerno. Naramdaman niya ang isang nakakapasong init na umaagos patungo sa kanya, na tumagos sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa.
Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang kanyang kaluluwa. Naramdaman ng kanyang kaluluwa ang matinding init. At ang nag-aapoy na sensasyon ay nagparamdam sa kanya ng kaawa-awa. Gustong umalis ni James, ngunit tiniis niya ito. 2/3. Alam niyang pagsubok yun para mapabuti ang kanyang cultivation heart at willpower. Sa isang malakas na puso ng paglilinang at lakas ng loob. Lalago din ang kanyang soul power. Ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanyang paglilinang. Huminga ng malalim si James. Tiniis niya ang sakit sa kanyang kaluluwa at umaban. Ang apoy sa lugar ay upang sanayin ang kaluluwa ng isang tao. Ang mga pisikal na katawan ng mga ordinaryong magsasaka ay hindi masasaktan ng apoy. Gayunpaman. Ang kaluluwa ni James ay isinama sa kanyang pisikal na katawan. Kaya ang trauma na natamo sa kanyang kaluluwa ay magreresulta din sa mga pisikal na pinsala. Ilang saglit lang ay puno na ng mga sugat ang katawan ni James. Pagkaraan ng ilang hakbang, pakiramdam ni James ay hindi na niya kinaya. Ang kanyang kamalayan ay nagsimulang ulap, at ang kanyang paningin ay lumabo. Ang nag-aapoy na apoy ay pumatong sa kanyang paningin. Nawalan ng balanse si James at mahinang bumagsak sa lupa. Lumutang sa ibabaw niya ang babaeng nakasuot ng puting damit. Nang makitang bumagsak si James sa lupa, bahagyang kumunat ang noo niya at sinabing, "Sobrang pagpapahalaga ko ba sa kanya? Walang sinuman sa Mount Nothingness ang makatiis nito. Ngunit kaya ba niyang pagtiyagaan ito?" Nagsimulang magduda ang babae sa kakayahan ni James. Nang mga sandaling iyon, mahihinang nakahiga si James sa lupa. Nakapasok na siya sa impyerno ngunit hindi na niya nakayanan ang mga ito. Kailangan kong pagtiyagaan ito. Isang malakas na pag-asa ang bumangon sa kanyang puso. At pinalakas ni James ang kanyang sarili. Sinaktan niya ang Mount Heavenly Path. At sila ay pagkatapos ng kanyang buhay. Kailangan niyang makakuha ng suporta ng isang malakas na puwersa kung gusto niyang mabuhay. Ang Mount Heavenly Path ang pinakamalakas at nakakatakot na puwersa ng universo. Walang ibang puwersa ang makakalaban dito. Kung ang sinuman ay maaaring lumapit sa nakatayo sa parehong katayuan ng Mount Heavenly Path, ito ay magiging Mount Nothingness. Bagamat matagal nang namatay ang Holy Master of Nothingness, nag-iwan siya ng mga powerhouse. Hanggat si James ay naging bagong master ng Mount Nothingness. He could command these powerhouses. Lumiwanag ang ilaw sa unahan niya. Natakpan ng makapal na ulap ang kalangitan. At hindi mabilang na kidlat ang dumaan sa kanila. Walang pagdadalawang isip na naglakad si James. Boom! Nang malapit na siya, tumama ang kidlat sa langit at inatake ang kanyang kaluluwa. Halos kumalat ang kidlat at masira ang kaluluwa ni James. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni James ay nasa bingit na siya ng kamatayan. Gayunpaman, tiniis niya ang mga pinsala sa kanyang kaluluwa at kinaladkad ang kanyang naguguluhan na katawan pasulong. Sa langit, ang babaeng nakaputing damit ay tumingin kay James na may kasiyahang ekspresyon. Bahagya siyang tumango at sinabing, not bad. Ngayon, depende kung gaano katagal ka magtitiyaga." Matapos masira ni James ang dagat ng apoy, pumasok siya sa isang kidlat na bagyo. Ang kidlat ay patuloy na tumatama mula sa langit at umaatake sa kanyang kaluluwa. Bumaba ang mukha ni James sa sakit na naramdaman sa kanyang kaluluwa. At umagos ang dugo mula sa kanyang mga mata. Gayunpaman, nagpatuloy si James ng may matinding paghahangad. Sa tuwing inaatake ang kanyang kaluluwa, umaasa siya sa kanyang malakas na paghahangad upang magpatuloy. Ang kanyang kaluluwa ay magkakaroon ng pahinga. At ang kanyang soul power ay bumuti ng hindi namamalayan. Naglakad siya sa bagyo ng kidlat ng mahabang panahon. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nalampasan niya ang bagyong kidlat. Sa sandaling siya ay lumabas. Ang mabangong espiritual na enerhiya ay bumuga sa kanya.
Kumalat ito sa buong katawan niya at inalis lahat ng pagod niya. Nasa unahan niya ang isang manyeb na rehiyon. Dir-diretsyong naglakad si James papunta dito. Pagpasok niya, bumagsak ang nyebe sa kanyang katawan at bumaon ng malalim sa kanyang kaluluwa, na nagdulot ng pinsala sa kanyang kaluluwa. Isang malamig na alon ang tumagos sa kanyang katawan at nagyelo sa kanyang katawan sa isang ice sculpture. Nanatili siyang nagyelo ng mahabang panahon. Pagkaraan ng napakahabang panahon, nagsimulang gumalaw ang mga daliri ni James. At natunaw ang yelo. Nagpatuloy si James sa unahan. Nais ng babae na gamitin ang iba't ibang pagsubok na ito upang mapabuti ang cultivation heart ni James at ang kanyang paghahangad. Ang cultivation heart ni James ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Nakakatakot din ang kanyang paghahangad. Hindi na mabilang ni James kung ilang pagsubok ang kanyang napagdaanan. Ang tanging alam niya ay ang kanyang kaluluwa ay nasa patuloy na paghihirap. Gayunpaman, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at nagpatuloy. Sa huli, unti-unti niyang nasanay ang sakit mula sa mga hamon at madaling nalampasan ang sumunod na mga pagsubok. Nakakita si James ng kakaibang lugar sa unahan niya. Lumapit siya at naramdaman ang napakalaking sword energy na umaagos patungo sa kanya. Tumatama sa kanyang kaluluwa. Nakapasa si James sa paglilitis. Ang mga pagsubok ay tumugma sa ranggo ng paglilinang at kapangyarihan ng kaluluwa ng naghahaman. Kung mas mataas ang ranggo ng cultivation ng isang tao, mas mahirap ang mga pagsubok. Mula nang nilikha ng Holy Master of Nothingness ang mga pagsubok, walang sino man ang ganap na nakalampas sa nakaraan. Kahit ang babaeng nakaputing damit. Sa makatuwid, alam niya na ang kanyang soul power ay magiging mas mababa kaysa kay James pagkatapos niyang sugpuin ang kanyang cultivation rank. Pinili niyang aminin ang pagkatalo at payagan si James na makalampas sa kanyang checkpoint. Nakahinga ng maluwag si James. Hindi niya inasahan na makakapasa sa pangalawang checkpoint ng ganoon kadali. Sinabi ni Carter na ang mga tagapag-alaga na susunod sa kanya ay magiging mahigpit na kalaban. Gayunpaman, tila hindi sila ganoon kahirap kausapin. Ma'am, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi nagmamadaling umalis si James bagkus ay tinanong niya ang kanyang pangalan ng nakangiti. Alam niya na ang mga tagapag-alaga ng Palace of Nothingness ay mga hindi pangkaraniwang tao. Gayunpaman, siya ay clueless tungkol sa pagkakakilanlan ng babae. Ngumiti ang babae at sumagot. Ang pangalan ko ay Zosha Meredith. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Mia. Zosha, ang paglipol na Diyos ng bundok ng kawalan. Zosha Meredith. Bahagyang natigilan si James. Sino si Zosha Meredith? Bakit napakalakas ng reaksyon ni Mia? Gayunpaman, bahagyang ngumiti si Zosha bilang tugon bago nawala sa kanilang paningin. Tumingin si James kay Mia at nagtatakang nagtanong. Sino siya? Ang magkapatid na Stuart ay napakakaunting alam tungkol sa Mount Nothingness at hindi pamilyar sa mga powerhouse ng Mount Nothingness. Lumingon ang dalawa kay James with confused expressions. Huminga ng malalim si Mia at dahan-daang sinabi. Si Zosha Meredith ay isang kilalang powerhouse noong pinamunuan ng Holy Master of Nothingness ang universo. Siya ang Diyos ng pagwawasak ng Mount Nothingness. Sa sandaling nabuo ang ngiti sa kanyang mukha. Mapapatay na ang kanyang mga kalaban. Maraming powerhouses ang namatay sa kanyang mga kamay. Hindi sigurado si Mia sa mga detalye. Mula sa mga sinaunang aklat ng kanyang pamilya, naitala si Zosha bilang isang nakakatakot na powerhouse na nakabisado ng maraming supernatural powers at secret arts. Hindi ito pinag-isipan ni James ng matagal. Tumingin siya sa hagdan sa unahan at sinabing, magpatuloy tayo, may isa pang checkpoint sa unahan. Pagkatapos nating maipasa ang hamon, darating tayo sa tarangkahan ng Mount Nothingness.
Nang marinig ito, natuwa ang tatlo. Sa wakas ay makararating na rin sila sa palasyo ng kawalan. Mula nang bumagsak ang edad ng Holy Master of Nothingness. Walang powerhouse na nakarating sa Palace of Nothingness. Malapit nang maging unang tao si James na nakarating sa Palace of Nothingness. Inaabangan ito ng tatlo. Mangyaring pangunahan. Mr. Hayden. Sinenyasan ni Hadrian si James na umakyat sa hagdan. Humakbang si James. Naakyat na nila ang karamihan sa hagdan. Ilang sandali pa lang ay nakarating na sila sa tuktok ng bundok. Panay ang paglalakbay ni James. Hindi minamadali ang paglalakbay. Bago niya namalayan, nakarating na siya sa tuktok ng bundok. Natigilan si James sa sinabi niya. Alam niya na ang isang epoch ay 4.9 bilyong taon. Ang 80 milyong epoch ay parang walang hanggan. Mahirap para sa kanya na isipin kung ilang oras na ang lumipas mula nang masira ang edad ng Holy Master of Nothingness. Napatingin din ang mga kasama ni James sa matanda. Hinintay nilang sabihin niya ang hamon. Naalala ni James ang kanyang sarili mula sa pagkagulat at magalang na nagtanong. Ano ang huling hamon, Sir? Tumingin ang matanda kay James at dahan-daang sumagot. Ang iyong pagkatao. Natigilan si James. Ang aking karakter. Bahagyang tumango ang matanda at sinabing. Diretso ang hamon. Ito ay isang pagsubok sa iyong pagkatao sa nakaraan at hindi sa iyo sa kasalukuyan. Natarante si James. Sa sandaling iyon, casual na ikinaway ng matanda ang kanyang kamay. At isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang palad. Lumubog ang puwersa sa katawan ni James. Sa sandaling iyon, lumitaw sa kanilang harapan ang mga karanasan ni James mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kasalukuyan. Siniyasat ni James ang kanyang nakaraan, na kumikislap sa kanyang paningin. Pinanood niya ito na parang isang pelikula. Nang makita ang lahat sa nakaraan, nakaramdam ng emosyonal si James. Napakarami na niyang pinagdaanan ng hindi niya namamalayan. Mula sa isang sundalo sa Sol hanggang sa pagiging Dragon King. Pagkatapos hanggang sa pagpapanumbalik ng spiritual energy sa Earth. Gayunpaman, marami sa kanyang mga alaala ang hindi lumitaw sa mga pagbabalik-tanaw sa kanyang harapan. Halimbawa, kung paano nakuha ni James ang ilan sa kanyang mga kayamanan at kung paano siya naglakbay sa primeval age mula sa hinaharap ay hindi ipinakita. Gayun din, ang pagbagsak ng primeval age at kung paano gustong sirain ng human race ang landas sa langit ay hindi kasama. Ang mga bagay na ito ay makakaakit ng makapangyarihang karma. Bagamat makapangyarihan ang matanda, hindi niya mabasa ang mga karanasang ito ni James. Tahimik na nirepaso ng matanda ang mga karanasan sa buhay ni James. Pagkatapos, bahagyang tumango siya at sinabing, nalampasan mo na ang hamon. Maaari kang magpatuloy. Nakapasa ako. Nagulat si James. Bahagyang tumango ang matanda at sinabing, ang mga gawain ng palasyo ng kawalang hanggan ay lubos na makakaapekto sa marami pang ibang bagay. Itinayo ng Holy Master of Nothingness ang mga checkpoint na ito para pigilan ang kanyang mana na makuha ng ilang taksil at masasamang tao. Napakasimple ng challenge ko. Kailangan kong i-verify ang karakter ng naghahaman sa pamamagitan ng kanyang mga nakaraang karanasan. Tanging ang may malaking habag at may malaking puso lamang ang makakadaan sa aking checkpoint. Bagaman wala kang malaking pakikiramay, mayroon kang malaking puso, halos hindi ka pumasa, ngunit nagawa mo ito. Nang marinig ito ni James ay nakahinga ng maluwag. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon ka-simple ang hamon. Bakit sinabi ni Zosha na mahirap kausapin ang huling tagapag-alaga? Nang walang labis na pag-iisip, hinuyam ni James ang kanyang kamao at sinabing, salamat sa pagpasa sa akin. Sir, bahagyang ngumiti ang matanda at nawala nang walang anumang salita. Pumasa ka, nalampasan mo ang huling checkpoint. Mr. Hayden. Sa sandaling mawala ang matanda.
Ang magkapatid na Stuart ay inihagis ang kanilang mga kamay sa hangin at nagsaya. Sa sandaling iyon, hindi sila mukhang mga quasi-ancestral gods kundi parang mga batang excited. Maging si Mia ay tuwang-tuwa. Papasok na ba sila sa Palace of Nothingness? Inaabangan din ito ni James. Tumingin siya sa unahan at humakbang pasulong ng may pananabik. Pagkatapos ng ilang hakbang, nakarating na sila sa tuktok ng bundok. Sa sandaling makarating sila sa tuktok, ang puting ambon ay nawala, at ang maluho na palasyo ay lumitaw sa paningin. Isang malaking tapyas na bato ang nasa harap ng lugar na may ilang sinaunang salita na nakaukit dito, Palace of Nothingness. Huff! Nakahinga ng maluwag ang tatlong taong sumusunod kay James. Ang Palace of Nothingness ay talagang ang pinakamalaking pagkasira ng edad na ito. Ang Mount Nothingness ay isang sagradong lugar kung saan ang hindi mabilang na mga powerhouse ay naghanap ng magagandang biyaya. Gayunpaman, walang sino man ang nakarating sa Palace of Nothingness. Ngayon, sa wakas ay nakarating na sila sa Palace of Nothingness. Tuwang-tuwa ang tatlo. Matapos marating ang gate ng Palace of Nothingness, sa wakas ay posible na nilang makuha ang mana ng Holy Master of Nothingness na nakatago sa loob ng palasyo. Bukod dito, ang isa sa kanila ay maaaring maging bagong master ng Palace of Nothingness. Naunawaan ng magkapatid na Stuart at Mia na wala silang pagkakataon. Gayunpaman, nagkaroon ng magandang pagkakataon si James na maging bagong master ng Palace of Nothingness. Ang pagsunod sa kanya ay magbibigay sa kanila ng malaking swerte at mga bagong pagkakataon. Tuwang-tuwang sabi ni Hadrian, "It's the Palace of Nothingness." Matapos mawala sa napakaraming epoch, ang Palace of Nothingness ay sa wakas ay babalik na. Masayang sabi ni Mia. Tara na at tingnan natin. Kailangan nating malaman kung paano makapasok sa palasyo. Sige, tumango si James. Saka humakbang patungo sa marangyang palasyo. Ang palasyo ay maningning sa ginto at jade. Ito ay kumikinang ng maliwanag at napaka-mesmerizing. Sinarado ang Golden Gate. Lumapit si James sa gate at marahan itong itinulak. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang gate. Lalong nagpuwersa si James para itulak ito ngunit hindi ito nagtagumpay. Kumunat ang noo niya. Hindi magbubukas. Lumapit si Herbert at nag-isip. Nabanggit ng Phantom Beast na ang isa ay nangangailangan ng isang mahusay na koneksyon sa Mount Nothingness upang makapasok sa Palace of Nothingness. Tumango si Hadrian at sinabing, "Oo. Hindi magiging madali ang pagpasok sa Palace of Nothingness kahit na matapos ang mga pagsubok na makarating sa gate." Nag-isip sandali si James at bumulong. Karma. Sa sandaling iyon, naisip niya ang karma power. May makapangyarihang karma power sa kanyang katawan. Noong nakaraan, ang karma power ay nakakabit sa ibabaw ng kanyang katawan. At nararamdaman ito ng lahat sa kanya. Nagkataon siyang nakaisip ng karma scripts. Pagkatapos, hinubad niya at pinag-aralan ang karma scripts. Naintindihan niya ang karma scripts at nagawa niyang itago ang karma power sa kanyang katawan. Pumikit si James at sinubukang maramdaman ang karma power sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, pinalibutan siya ng karma power. Ang makapangyarihang karma power ay lumabas mula sa demonic lotus at pinalibutan si James. Sa una, ang karma power sa loob ng katawan ni James ay umabot sa balanse at hindi maaaring saktan ang kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, hindi kinaya ng kanyang katawan ang karagdagang karma power mula sa demonic lotus. At agad siyang nasugatan. Ang karma power ay patuloy na tumaas hanggang sa isang punto kung saan hindi na kinaya ni James. Ang kanyang katawan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawatak-watek. Napakalakas niya. Sa di kalayuan, si Mia at ang dalawang magkapatid na Stuart ay may same time na ekspresyon. Ramdam na ramdam nila ang matinding karma power at nahihirapan si James na makayanan ito.
Sa kabila ng iniisip ng iba na hindi na makakatagal si James. Desperado pa rin si James na itinulak. Boom! Sa sandaling iyon, isang pagsabog ang sumabog sa hangin. Ang pagsabog ay nagmula sa tarangkahan ng palasyo. Kaagad pagkatapos, bumukas ang saradong gate, nakabulag. Gininto ang liwanag ang sumikat sa tarangkahan. Walang makita ang partido sa labas ng tarangkahan ng palasyo. Ang demonic lotus sa itaas ng Palace of Nothingness ay lumubog pabalik sa katawan ni James. Napansin ni James na ang karma power sa paligid niya ay tumigil sa pagtaas at nabuhayan ng loob. Napapalibutan na siya ng maraming karma, na humaharap sa mga pinsala sa kanyang katawan. Puno ng madugong sugat ang kanyang katawan. Sinulyapan ni James ang bukas na gate ng palasyo sa unahan niya at kinaladkad ang sugatang katawan sa gate. Sa sandaling siya ay humakbang sa gininto ang liwanag. Ito ay nawala, at ang gate ay nagsara sa kanyang likuran. Alam ng tatlo niyang kasama na nakapasok siya sa Palace of Nothingness at naging bagong master nito. Nangangahulugan iyon na nakuha ni James ang Holy Master of Nothingness. Mana. Pinigil ng tatlo ang kanilang pananabik at hinintay siya sa labas. Samantala, dumating si James sa isang malaking bulwagan. Walang laman ang bulwagan maliban sa isang anino na nakaupo sa pinakamataas na upuan sa bulwagan. Ang figure ay kumikislap na tila ito ay mawawala anumang oras sa lalong madaling panahon. Curious na tumingin si James sa paligid. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang mga mata sa anino na figure. Lumakad siya, at unti-unting nagpakita ang figure sa isang lalaki. Nakasuot ng itim na roba ang lalaki at mukhang mga 30 taong gulang. Siya ay may isang napaka-ordinaryong hitsura ngunit nag-radiated ng isang hindi nakikitang aura. Sabi ng lalaking naka-itim na roba, "May tao ba rito?" Mahina ang boses niya. Tumingin si James sa lalaki at sinabing, "Ako si James Caden, isang karangalan na makilala ka." Napatingin si James sa lalaking nagsasabing siya ang Holy Master of Nothingness. Dahil ang Holy Master of Nothingness ay lumikha ng napakaraming hamon. Tiyak na nag-iwan siya ng mana para sa kanyang kahalili sa hinaharap. Kaya, dumiretso si James sa punto. Mula nang pumasok ka sa Palace of Nothingness, natugunan mo ang aking mga kondisyon bilang isang kahalili. Ang banal na Master of Nothingness ay dahan-daang nagsabi, "Maaari kang maging bagong Master ng Mount Nothingness. Ngunit, bago iyon, kailangan kong ipaalam sa iyo ang ilang bagay. Pagkatapos mong marinig ako, maaari kang magpasya kung gusto mo pa ring maging bagong Master ng Mount Nothingness." Si James ay nakikinig ng mabuti sa kanya. Ipinaliwanag ng Holy Master of Nothingness. Noong panahon na ako ang Panginoon ng ika-12 universo, ang sansinukob na ito ay maunlad. Sa kasamaang palad, isang araw, pumasok sa aking isipan ang masasamang kaisipan habang ako ay naglilinang sa pag-iisa. Ang masasamang pag-iisip ay nagsimulang lumaki at kalaunan ay umalis sa aking katawan upang bumuo ng sarili nitong nilalang. Ang bagong nilalang na iyon ay maaaring ituring na ako. Pagkatapos noon, nag-seclusion ako. Samantala, ang embodiment ng aking masasamang pag-iisip ay pumalit sa Mount Nothingness. Tinawag niya ang kanyang sarili na Dark Lotus Demonic Ancestral Master. Pinigilan niya ang lahat ng kapangyarihan ng sansinukob. Ang Dark Strife ay tumama sa ating universo nang ang karamihan sa mga powerhouse ay nawala. Si James ay nakinig ng mabuti sa Holy Master of Nothingness na nagsasalaysay ng mga nakaraang pangyayari. Ipinaliwanag niya kay James ang Dark Strife. Nagmula ang Dark Strife sa Dark World. Ito ay ang pag-atake ng isang powerhouse sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World sa Illuminated World. Matapos mamatay ang mga buhay na nilalang ng Illuminated World, ang kanilang mga kaluluwa ay papasok sa Dark World. Ang madilim na mundo ay nangangailangan ng bagong dugo.
Kaya isang pag-atake sa Illuminated World ay sumiklab. Ipinaliwanag ng Holy Master of Nothingness na lahat ay may masasamang pag-iisip. Dati, kaya niyang pigilan ang kanyang masasamang pag-iisip. Gayunpaman, ang madilim na mundo ay naglaro ng ilang mga trick at naging sanhi ng kanyang masasamang pag-iisip na lumago at nahayag sa isang buhay na nilalang. Mula sa sandaling iyon, ang kanyang masamang katawan ay naging isang papi ng madilim na mundo at tumulong sa pag-ani ng mga bagong kaluluwa para sa kanila. Ang iyong pisikal na katawan ay nabago sa pamamagitan ng sagisag ng aking masasamang pag-iisip. Kaya, mayroon kang matibay na ugnayan at karma sa Mount Nothingness. Kung pipiliin mong manahin ang Mount Nothingness, kakailanganin mong protektahan ang universo na ito. Kakailanganin mong pangunahan ang Mount Nothingness, o maging ang mga powerhouse ng buong universo, sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World para alisin ang pinakamalaking banta sa ating universo. Kung pipiliin mong hindi magmana ng Mount Nothingness, ang aking Art of Nothingness ay nakaimbak sa loob ng Palace of Nothingness. Naglalaman ito ng lahat ng natutunan ko sa buong buhay ko. Maaari mong iwan ang palasyong ito kasama nito. Umalangaw-ngaw ang boses ng Holy Master of Nothingness. Matapos marinig ang kanyang mga kwento, malinaw na naunawaan ni James kung ano ang tinatawag na Dark Strife. Umunlad ang sansinukob, na nagresulta sa walang buhay na nilalang na namamatay. Sa makatuwid, walang kaluluwang papasok sa madilim na mundo.